Umpisa sa July 18, tataas ang sahod ng nasa 1.2 million minimum wage earners sa Metro Manila. 50 pesos ang magiging taas sahod base sa inaprubahan ng NCR Wage Board. Ito na raw ang pinakamataas na minimum wage hike na kanilang naigawad. Dahil dito tataas ang arawang sahod ng non-agriculture sector workers sa 695 pesos mula 645 pesos. Magiging 658 pesos naman mula sa kasalukuyang 608 pesos ang sahod ng mga nasa agriculture, service at retail establishments na nasa 15 pababa ang manggagawa. Pati sa mga nagtatrabaho sa manufacturing companies na mayroong less than 10 regular employees. Sa kabuuan, nasa 1,100 pesos ang madaragdag sa monthly take-home pay ng mga nagtatrabaho ng 5 days a week at 1,300 pesos naman sa mga naka 6-day work week. Noong nakaraang taon, nagpatupad na rin ng 35 pesos na minimum wage hike sa NCR. Ang Employers Confederation of the Philippines kinumpirmang nakonsulta sila tungkol dito. Pero bumelta sila sa mga nagsasabing barya ulit ang inaprobahang bagong taas sahod. Ang cost dyan, hindi lang naman yung 50 ngayon, hindi lang naman 50 yan eh. Meron plus 30% yan sa mga employers. Dahil tataas sa SSS mo, tataas yung PhilHealth, tataas yung ibang contribution mo sa bonus, sa overtime. Yung taon-taon, binibigyan natin yung, ina-address natin yung formal sector, yung minimum wage earner. 10% lang ang 52 million yan. Hindi yan ang manggagawa na talagang dapat i-address. Sino ba yung ibang manggagawa na taon-taon na argabyado na hindi naman sila better position like the minimum wage earners na sila naman ay talaga mga permanente trabaho niyan. Kahapon sa unang araw ng 20th Congress, karamihan sa mga inihaing panukala tungkol din sa wage hike. Ang TUCP party list ni refile ang 200 pesos na daily wage hike na una nang isinulong sa Kamara noong 19th Congress. 1,200 pesos naman ang isinusulong ng Makabayan Bloc. Habang sa Senado, ihahain din daw uli ni Senator Jinggoy Estrada ang panukalang 100 pesos na minimum wage hike. Samantala, kasama rin sa naghain ng wage hike bill kahapon ang Kamanggagawa Party List. Pero ang panukala nila, nationwide wage increase. Tinawag din nilang barya lang ang 50 pesos na dagdag sahod sa minimum wage earners sa NCR. Sa puntong ito, magkakasama natin si Kamanggagawa Party List Representative Eli San Fernando. Magandang tanghali po sa inyo, Kong. Salamat po sa oras. Magandang tanghali din po, Ma'am Cheryl, at sa lahat po ng nakaantabay, tumututok sa inyong programa. Tinawag niyo pong barya ang 50 pesos nga na wage hike dito po sa NCR. Ano po ang epekto ng ganitong kaliit na aumento sa pang-araw-araw na buhay ng isang karaniwang manggagawa? Though kanina po, bago namin kayo tinawag, ay sinabi na nga rin po sa side po ng mga employers na hindi lamang naman 50 pesos ang pinag-uusapan dito eh. Yung taas din sa mga contributions, OT at OT pay. Apo. Don't get us wrong po, no? We welcome kung ano man po yung mga taas sahod. Yang 50 pesos ho, makakatulong din yan pambili ng bigas. Pero yung konteksto po na binabanggit natin na barya yan ay in relation doon sa family living wage. No other than the Secretary of NEDA in 2018 said that for a family of 5 to survive, take note of the term, survive, in a month, kailangan po ng 42,000 pesos. Ibon Foundation said in their study naman na kailangan ng 1,220 a day para mabuhay ng simple at komportable ang mga manggagawa. Now, if we have to compute etong dagdag sahod, 695, you just multiply it by 26 standard working days, that is equivalent only to 18,000 pesos. Wala pa uton sa kalahati ng sinasabi ng NEDA at malayong-malayo doon sa family living wage na itinatakda ayon sa pag-aaral ng Ibon Foundation. Kaya pag sinabi po naming barya-barya, that is exactly what we are saying. For the past 30 plus years, hindi naging responsive yung mga regional wage boards sa pangangailangan ng mga manggagawa. Meron po kasing mga criteria.
na sinusundan para itakda po ang minimum wage. Isa na po dyan yung demand of workers for living wages. Pangalawa dyan, capacity to pay ng mga employers. At pangatlo, yung pagbalik ng kapital para magbuo uli ng mga panibagong industriya na lilikha ng mga trabaho. Alam niyo po, kadalasan ang pinakikinggan po ng mga regional wage boards, yung mga malalaking mga negosyante. Akalain niyo po, ang hinihingi ng mga manggagawa, 100 to 200 pesos legislated wage increase. Hindi pa nga po wage increase na matatawag yan. Kasi kahit dagdagan po natin ng 100 hanggang 200 piso, wage recovery pa lang po yan. Ibig sabihin, bumalik lang yung halaga na nawala because of inflation. So, barya yan, Ma'am Cheryl, yung 50 pesos na yan. Pero kung ano po ang yung sabi naman po ng wage board ay kailangan balansehin din naman yung interest ng labor at employer. Your reaction Alam to niyo that? po, 30 taon na po yung sinasabi na kailangang balansehin. Ano po bang pambalanse ang gamit ng Employers Confederation of the Philippines? Sinabi rin po nila na yung barya-baryang yan ay pinag-isipan. Yan po ba ang inabot na pag-iisip ng mga malalaking mga negosyante? Napakamatapobre naman po ng Employers Confederation of the Philippines. I am challenging them. If you believe that 50 pesos is enough and minimum wage is enough, then I am challenging all of you. Mag-minimum wage tayo lahat. Tignan ko kung hindi kayo manguna na magreklamo na kulang ang sahod ng mga manggagawa. Ma'am Cheryl, if I may just add, alam niyo po, year by year, pataas ang labor productivity ng mga manggagawa. The GDP growth, year by year, pataas din po yan. The share naman po ng mga malalaking mga negosyante, year by year, yung net profit nila, billion-billion yan. Pero pag tinignan natin yung real wages, ibig sabihin, yung tunay na halaga ng sahod na ibinangga sa inflasyon, hindi po gumagalaw yan since 2001 to 2018 and from the recent study po ng Ibon Foundation na 2021 up to the present year. So sino po nakikinabang sa pagtaas o paglaki ng ating ekonomiya? Definitely not the workers. So what we are saying is, what we are demanding, the workers, ay magkaroon ng just share in the fruits of production. Hindi naman po kalabisan ito sa mga malalaking mga negosyo. At kung gagamitin po ng mga malalaking negosyante na argument yung mga micro enterprises, had they read the Section 6 of the proposed bill, exempted po ang mga micro enterprises. Meron na rin po tayong BMBI law. All BMBI certified micro enterprises hindi po kasama dito sa taas sahod. Ang pinatutungkulan po dito yung mga malalaking negosyante na nag-e-employ ng 70% of our workforce, which na may kapasidad sila na magtaas ng sahod para sa kanilang mga manggagawa. Ma'am Sheryl. Kung hindi po naipasa ang 200 peso wage hike bill noong 19th Congress, ano po yung mga hakbang nyo para matulak ito ngayong 20th Congress? Tama po yan, Ma'am Sheryl. Nakakalungkot, no? Hindi po umabot naman po sa Bicameral Conference Committee meeting. But let me just point it na kung sino po ang isa sa salarin dyan. Si Senate President Cheese Escudero, hinarangan niya ho kasi. Kasi sinabi niya that's not priority ng LEDAC. So, pero nandyan na yan, namatay yan sa BICAM. Ngayon po sa 20th Congress, hindi lang naman po ako, hindi lang naman po kami sa kamanggagawa ang nagsusulong yan. To give due recognition and credit to TUCP Party List and other colleagues in the 20th Congress, they've already filed the legislated wage increase 200 pesos and we will be one of the co-authors of that. And I believe we will invoke the Rule 48, Section 48 of the House Rules na lahat ng mga hindi pumasa na batas, hindi naging ganap na batas pero umabot hanggang sa Bicameral Conference Committee meeting, mababypass na yung first reading, so diretso second reading. So that will be one of the tactics that we will be employing in the 20th Congress. And I am very happy to report that the current House, along with the members of the 20th Congress, are very supportive of this measure. So we look forward po na mabilis na maipasa ito sa mababang kapulungan, pero we have to battle it out sa Senado. Meron na rin pong mga similar bills na final. We have monitored from Senators Bongo, Robin Padilla, Jinggoy Estrada, and Senator Joel Villanueva that they have filed. So ano na lang po yan, usapin na lang ng kung magkano. But nevertheless, for our workers, not less than 100 pesos po ang panukala natin. Nagpahayag din po kayo ng plano na i-repeal yung Republic Act 6727 na nagtatakda ng regional wage boards. Ano po ang benepisyo kung magkakaroon ng iisang national minimum wage para sa Luzon, Visayas at Mindanao? Opo, sa konteksto po ng pinag-uusapan natin kanina, Ma'am Sheryl,
yung mga regional wage boards hindi nga responsive sa pangangailangan ng mga manggagawa. Tayo nga po na nandito sa National Capital Region, umaaray na, sinusubukan pagkasahin yung maliit na sahod natin. Paano pa po kaya yung mga manggagawa sa probinsya? So what we are proposing is, kailangan ma-repeal yung RE 6727 and from regionalized wage fixing mechanism, magkaroon tayo ng standard na wage floor. Mangyayari lang po yan pag nabuwag o na-repeal itong batas na ito. Ang epekto po niyan sa mga manggagawa natin napakalaki po. Kasi isipin na lang ho natin, ang construction workers, say for example sa Calabarzon, pares lang naman ang ginagawa ng construction worker dito sa Metro Manila. Pero ang sahod nila magkaiba. Ang manggagawang janitor sa Luzon, Visayas at Mindanao, pare-parehas ng ginagawa. Pero ang sahod nila magkakaiba based on the region. So napaka-illogical po ng batas na yan. Ang presyo naman ng mga bilihin po, Ma'am Cheryl, pag tumaas, walang provincial rate Across the board naman ang pagtaas ng presyo ng mga bilihin. And in fact, based on the data that we have from PSA and available data from government agencies, on average, ang prices of basic commodities, prime and basic commodities, ay mas mahal pa sa probinsya because of added transportation cost na ipinapasa sa mga consumer. So mas mahal na nga yung presyo sa probinsya, pero mas mababa ang kinikita ng mga manggagawa doon. Where is justice there? So since 1989, hindi na-review yung batas na yan. Therefore, it is high time that we review such policy, Ma'am Cheryl. So, Kong San Fernando, ang sinasabi po natin, hindi na pwedeng argumento yung iba-iba naman yung cost of living per region Alam niyo po, matagal na pong debunk yan. Ang cost of living po, most of the chunk of it nasa pagkain po. Ang presyo ng mga pagkain sa probinsya ay kaparehas na rin po dito sa Metro Manila. Ang bigas po kahit saan po kayo pumunta, magva-vary lang yan. Depende kung rice producing yung probinsya na yon. Pero generally, pag tinignan nyo po ang prices of basic commodities, pare-parehas po yan. I'm challenging po yung mga nagsasabi na mas mura sa probinsya. Sige po, pakita nyo kahit sa karinderya lang. Ang takal ng kanin sa karinderya sa Metro Manila, parehas ng presyo ng takal ng kanin, say for example in Rizal, in Cavite, in Laguna, in Cebu. Pare-parehas lang po yan. So yung cost of living, ang matitira na lang po na argumento, at yan po yung pwedeng pag-usapan as this bill goes along, ay yung sa renta. Kasi definitely po, in some areas, in far-flung areas, yung rent prices po talagang mas mura kumpara sa Metro Manila. Pero yan po ay ang dahilan po niyan dahil nagsisiksikan lahat dito sa Metro Manila. Try dispersing growth. Kasabay po nababagsak ang presyo, yung rent prices at yung real property prices po natin, Ma'am Cheryl. Ano pa po ang mga nakalinya ninyong panukalang batas para sa kapakanan ng mga manggagawa, Kong? Yes po. I am happy to report po, Ma'am Cheryl, sa lahat ng ating mga kamanggagawa that we have filed several bills pertaining to the amendment of our labor code, repeal and amendment of our labor code, particularly pagkakaroon ng sick leave and vacation leave. Wala po kasi sa labor code natin yan. Pagkakaroon ng resignation pay. Yan po yung mga inihain natin na panukalang batas. I-file din po uli natin, we are one of the representatives na nag-refile po uli ng Magna Carta for Barangay Healthcare Workers. Hindi po uli lumusot yan ng 19th Congress, pero i-refile po uli natin yan. Lastly, we have filed 2 resolutions, inquiry in aid of legislation patungkol sa investigation sa job order and contract of service workers natin, at pag-iimbestiga sa mga gig workers natin sa ride-hailing apps at iba't ibang mga courier platforms gaya ng Lazada, Shopee at iba pa. Marami pong salamat sa inyong oras, Kamanggagawa Party List Representative Eli San Fernando.